The majority leader is recognized. Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members of the House verified and swore before him the impeachment complaint? Secretary General, please respond to the query of the majority leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Good evening mga ka-G5. Welcome na naman sa ating panibagong kwentuhan ngayong gabi. Ngayong araw. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan ng lahat nating mga kababayan, saan man ngayon. Lalong-lalo na sa ating mga mahal na mga OFWs na kung saan ay napakalaking ambag para sa pag-ikot ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga padala nila. Saludo po tayo sa inyo, mga minamahal na mga OFWs. Ngayon, talaga naman, ano kaya ba patutuhanguhan ito? Ito ba kaya matatawag na deed impeachment? Itong nangyayari kay VP Sara, guys. Wala na, nag-adjourn na ang Senate of the Philippines na kung saan ay andoon na sa bula ng Senado itong impeachment process para kay VP Sara matapos naaprubahan, matapos naganap kahapon sa House of Representatives na kung saan ay halos times 2. Yung dami ng pangangailangan para sa 1/3, if I am not mistaken, na buto na kailangan para maging tama ang bilang sa paghain ng impeachment na ito. Diba? Dami. 215. Napakarami. Sobra sa kalahati sa dami ng ating mga mababata sa House of Representatives. Kanya-kanyang opinion, hindi naman lahat na nandiyan. Ngunit, napakarami ang, diba? Napakarami ang pumirma para dito. Anyways, karapatan rin naman ang bawat isa na pumili, mag-decide na kung ito ay papabor ba o hindi, no, sa impeachment na ito. Ngayon, alam naman natin na ito ay isa sumiti pa sa Senado. At kaya ito ngayon, di ba, ang tanong ng karamihan, ang tanong ng taong bayan, uusad kaya, hindi kaya mamamatay itong impeachment na ito. Kasi nag-a-adjourn na ang Senado. Ang ipinagtaka ng iba, bakit isinumiti ito? Bakit ito ay ginawa, inupuan ng mababang kapulungan? Nasama namin ang oras na. Di ba? Kahapon lang. Tapos paggabi, di ba? Wala na. Magtatapos na rin, nag-a-adjourn na. Baka naman ito, para sa aking pananaw, kung hindi ito labag sa batas na magtuloy-tuloy ang trial habang nakabreak ang Senado, baka ito ay pwedeng gagawin nila. Ngunit sa tingin ko, pag ito ang gagawin nila, kailangan meron talaga silang basis dyan. No? Nagbitiw na ng pahayag dito si Senator Chis Escudero na kung saan walang trial na magaganap hanggang nakabreak ang Senado. Mariin na sinabi niya ito. Kasi meron nagsasabi na kailangan talagang aksyonan agad. Kailangan talagang may trial immediately right after nag-forward ng itong article impeachment ang mababang kapulungan para doon sa Senado. Kanya-kanyang version at alam naman natin na pagdating sa usapin ng batas, halos karamihan dyan sa Senado, karamihan sa nandiyan sa mga iba't ibang posisyon, mayroong mga background at kaalaman patungkol sa batas. So sa kanila na yan, then ito na ang nagaganap ngayon, yung hinihintay talaga ng taong bayan. Ano kaya, maipapasa ba kaya ito? No? Ayun na nga, naipasa na. Mr. Speaker, today as provided for in our additional reference of business, a verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte has been filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Mr. Speaker, for the record, may we inquire from the Secretary General the total membership of the House as of today, February 5, 2025. The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, as of the present, the total number of members of the House of Representatives is 306. The majority leader is recognized.
Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members of the House verified and swore before him the impeachment complaint? Secretary General, please respond to the query of the Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Ang bula ngayon, sabi ni Castro, kung Castro, nasa Senado na. Nasa Senado na, sa kanila na. Ngunit, ito ay malamang sa malamang, hindi tayo 100% kasi baka may mga options pa dyan na magaganap pagkatapos na ng halalan. Itong mga nakapirma nito, itong mga nakapirma na 215, more or less 200 votes or signatures in favor to the impeachment against Vice President Sara Duterte. Andyan pa kaya lahat ito mga ito? Andyan pa kaya lahat ang mga yan? Yun nga lang dito sa amin Di ba? Second District Representative of Negros Oriental, si Congressman Chiquiting Sigarbaraya, pumirma. Di ba? Pumirma dyan. Ngunit, last term siya ngayon. Malamang sa malamang, wala siya dyan pagdating sa susunod. Kung meron man, maging kapalit sa kanya, sino kaya ang magiging kapalit sa kanya? Kasi ang eleksyon ay hindi naman natin alam kung sino mananalo. Walang knowledge about doon sa kanyang kung ano yung kanyang binuboto ngayon dito sa di ba? Pagpapabor niya dito sa impeachment process na ito. At saka sa Kongreso malamang, sa Kongreso. Diyan sa House of Representatives. Kung kasi ito wala nang kaugnayan pagdating ng pag-resume ng session, wala nang kaugnayan ang House of Representatives diyan kasi tapos na i-forward na ang Senado na ang may karapatan diyan. Sa tingin natin sa ating nabalitaan, meron pa namang majority na matitira. I think mga 12, 12 o 11 pa na mga senator na maaaring magbabalangkas diyan at pakikinggan. Ngunit medyo matagal-tagal pa, titingnan natin kasi hindi naman maaaring, sabi ni Jesus Cordero, hindi naman maaaring agad-agad trial yan. Pinaghandaan, napakaraming mga impeachment complaint na nagdaan, talagang pinaghahandaan at hindi ura-urada na kailangang aaksyonan agad. So ito, malamang sa malamang ay pagkatapos na ng nitong tinatawag natin na eleksyon ngayong May, ang usapin na ito. Kaya ano kaya ang magiging epekto nito guys para sa katauhan lalong-lalo na hindi kaya magkakagulo ito kasi kanya-kanyang supporter. Kaya natin lang dito kasi may mga supporters din si President Duterte, our former President of the Philippines. Kaya ito titingnan natin kung ano ang magiging epekto nito pagdating sa panahon kasi alam naman natin kung ano talaga ang nagiging epekto. Ito nag-adjourn kahapon Di ba? At magtatapos itong break ng Senado guys, magbabalik ngayong June 2 hanggang 3 o'clock in the afternoon. Ito, pakikinggan natin at isa sa mga butihing senador na nag-motion ito. Si Gatchalian. Standing resolution number 21 entitled Resolution Authorizing All Regular Standing Committees, Oversight Committees, and Special Committees of the Senate to conduct hearing, meetings, and consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations and to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So moved, Mr. President. Di ba? Kahaba-haba, kaya tagal-tagal pa yan guys. Aabot pa ng mga ilang, kasi February, March, April, May, June. Gawa ng mayroong campaign period na nagaganap. So mahaba-habang break ito. I think mga more or less 4 months. February pa ngayon February, March, April, May, June. 3 months. Kulang-kulang 4 months. So, pagkakataong
maging maistudyuhan no ng Senado kung ano ang magiging gagawin nila pag resume ng session. Kaya ito titingnan natin kasi meron namang mga rason din yung iba kung bakit sila bumuto, no? Sabi naman ng iba, bumuto kami kasi naawa kami. Para masagot na ni BP Sara ang mga aligasyon laban sa kanya. Ay, naku po. Ito, pakinggan natin yung nagiging laman sa pahayag ni Senator Chis Escudero, guys, noong ginanap ang kapihan sa Senado, patungkol dito sa mga usapin na ito. Sa aking pananaw Ito. na pagtapos ng Kongreso, i-file mo ulit. Pag hindi na-aprobahan, kailangan na-aprobahan ulit ng magkabilang kamara. Kahit na-aprobahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sa ngayon, ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero siyempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede natin ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang na Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga maestrado ng Korte Suprema, maestrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Patuloy lamang yung mga kaso maski nagpapalit ang bumubuo ng collegial court na yon, tulad lamang ng impeachment court. Lalo na court of record din ang impeachment court, kung saan magpalit man, mag-absent man, hindi man mapakinggan ng personal ng impeachment judge, pwede pa rin siya gumawad ng desisyon base sa record na tinanggap ng ebidensya ng impeachment court. Sir, may patanong lang si... Paliwanag at dagdag kaalaman na rin, no? Para sa ating mga mahal na mga tagapakinig. Ito, mayroon ng sagot si Senator Chis Escudero sa isa sa mga tanong ng media in relation sa usaping ito, guys. Ito, pagpapatuloy natin. Marahil ng provision yun, kaugnay ng special session. Pero haharapin namin yun, pag nandiyan na. Kasi yun yung tanong natin Baka magkakaroon ng special session, special hearing ukol dito matapos nagkakaroon ng impeachment ito, no? Itong inihain na nasa kanila na ang desisyon sa Senado. No, yun yung mga tanong na hindi may iwasan na kasi andito na, inupuan na ng Kongreso, inupuan na ng House of Representatives na pagkaraming signature na bumuto in favor dito sa impeachment na ito at pagkatapos ay mamamatay rin naman pagdating sa Senado, hindi ito mabibigyan agad ng atensyon dahil sa kinulang ng oras at nakapag-break na sila, no? Yun yung mga katanungan na kung saan kahit saan ay pakikinggan natin yun yung mga maririnig natin na sasabihin ng iba na wala yan hindi uusad yan, hindi na uubra yan, gawa ng wala na, nag-a-adjourn na. At ito yung karagdagang tanong at ito rin yung karagdagang sagot ukol dito ni Senator Chis Escudero. Sangayon man kami o hindi, siyempre alam namang hindi kami magatin. Okay, Mav and then RG. Ito. Sir, some senators... May tanong, no? Sir, meron pong mga re-electionist senators na nag-reason ng concerns na hindi nga raw sila makakampanya kapag araw po nagkaroon ng hearing during the break. Was that part of the consideration? No. Again, we did not talk about that. Nobody discussed that with me, that particular concern. Again, because no caucus was held about it for the simple reason that I don't want to presume that things will happen before it happens. Mukha naman kami masyadong excited, di ba, na, ayun na, bukas, nandiyan na, lika, meeting tayo. No, we did not do that. We had a lot of work to do trying to rush pieces of legislation that I'm sure you don't want to ask about anymore and will not talk about, even the impeachment, na mahalaga din naman, na makabuluhan at may malaking impact sa ating ekonomiya at bansa. At least pakinggan natin kung ano man ang magiging posible, no, na mangyayari after dito. Ang atin lang kung ano man ang magaganap. Ang atin lang kung ano mangyayari after dito, guys, sa isa na naman ay hindi pa rin makakalimutan at laging nangunguna yung interest ng karamihan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Hindi apektado ang serbisyo publiko, hindi apektado ang serbisyo ng taong bayan, mga programa at proyekto na iunlad para sa iba't ibang mga lugar ng Pilipinas, mga iba't ibang mga programa na kung saan mula sa national government na dapat i-implement at ibibigay doon sa mga nangangailangan.
No? Sana naman ay ito ay nagiging usapin na kung saan ay hindi nagiging hadlang sa mga programa ng gobyerno. Dahil alam naman natin na parating na naman ang halalan. Pagkatapos nitong 2025 elections na ito, napakalaking hamon na naman ito, nitong administrasyon na ito, dahil didikit na naman ang 3 taon, napakabilis ang 3 taon na yan para darating na naman ang national elections sa 2028. Talaga naman hanggat maaari sana ay maging una ang taong bayan serbisyo na kailangang ibigay, proyekto, programa na kailangang ituon para sa ating mga kababayan ay talagang maramdaman na nila at maibigay na sa kanila kung ano ang tama. No? Para sa budget ngayon, ito nagkakaproblema pa tayo ng meron pa mga issue against nitong budget for 2025 guys, di ba? Merong mga allegation dito si former President Duterte, yung mga blanco-blanco na yan. Hayaan na lang natin kung merong mga katibayan, hayaan na lang natin na ang batas na ang mag-decide. Ang atin lang na talaga kung meron at hanggat maaari kung pwedeng i-implement at ibigay ang karampatang aksyon para sa taong bayan ay maibigay na, lalong-lalo na sa Departamento ng Agrikultura. Kasi talaga namang hanggang ngayon naniniwala pa rin tayo na hindi pa kaya ng gobyerno na babaan ng husto hanggat kaya ng taong bayan bumili para sa murang bigas na yan. Pinag-uusapan lagi sa Kongreso, di ba? Yung murang bigas na yan, di ba? At sana naman ay maging maramdaman at makita na taong bayan kung gaano kaseryoso ang gobyerno na ngayon at maibigay kung anong karampatang aksyon at tugon para sa problema sa pagmahal ng mga bilihin ngayon. Hindi lang bigas, pati karne, no? Ang Department of Agriculture, naku, ewan kung kailan ito magbibigay ng tamang, kung kaya nilang mag-monitor ng presyo ng karning baboy ngayon, hindi lang, no? Iba't ibang mga bilihin ako po. Na pagkamahal at sa ibang lugar at abot ng mga 400 per kilo. Ngayon dito sa probinsya, nasa mga 300 per kilo pa. Ewan ko lang kung ba't ganun at hanggang kailan kaya ito bababa. No? So kung gano'n kamahal ang mga bilihin, gano'n din malamang sa malamang ay magkakaroon pa rin tayo ng mga balita na dahil sa kahirapan, nangyari at naganap ang isang pangyayari na hindi inaasahan ng lahat. Okay, so sana naman naging maayos ito. Abangan natin kung ano magiging epekto nito guys, nitong impeachment na ito. Sana naman ay masagot na rin at tama, no? Kasi ito, mga ano lang ito di ba? Kung meron nang may file na kaso against against VP Sara, masagot siya ng tama at pagdating sa proper forum at pabigyan ng linaw ang katulungan ng bayan at ituloy sila. No? Ang atin, sana naman dahil sa parating na eleksyon ay maging maayos at maibigay kung ano yung para kay Juan at para kay Pedro. Hanggang sa muli, ito po ang Gym 5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.